Bigong lumusot sa Senado ang resolusyon para kondenahin ang tila pagbabanta ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutuligsa sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Halos lahat sa minorya ay tutol sa resolusyon, sabay puna pa ng ilan sa kanila. Sa isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakatutok si Ian Cruz. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros, tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Nasuspinde lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tanging Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma, pero sabi ng isa sa mga hindi pumirma. Bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas sa banta nitong pagpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas na nanguudyok laban sa China. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Nauna nang ipinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros si Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, J. Tariela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sabi umano kay Minority Senator Rodante Marcoleta ng bagong Chinese ambassador sa kanilang pulong, sinagot lang ng embahada ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures, pare-pareho tayong claimant? Sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Sabi ni Tariela, ang pag-atake sa mga senador ng mga foreign diplomats ay hindi lang pag-atake sa Senado, kundi hamon sa ating soberanya at sa sambayanang Pilipino. Sa Kamara ay may mga naghain din ng resolusyon para hikayatin ng DFA na gumawa ng mas malakas at matapang na aksyon sa gitna ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga government officials.
Dapat may filing na of diplomatic protest. Hindi ko po alam kung there has been formal filing of diplomatic protest. Pwede rin i-consider yung pagde-declare as persona non grata yung nag-i-issue ng mga ganyan na mga statements na abnormal under existing diplomatic norms. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.